So bakit hindi natin ipakita kung paano ginastos? Yan lang naman ang tanong eh. Yes Again, or no? Yes po. We are one with you, Representative Chanco, in Ma'am, you are one with pushing me, for but you are just transparency. you're circling around the question. Maintindihan ng ating mga kababayan, hindi maganda yung kami na ang nag-approve ng budget, tapos yung budget namin, ayaw namin pabusisi. Di ba? Parang double standards eh. At yung double standards, yan nagsisimula yung kalokohan eh. Because pag may double standards, iniisip mo at you're above the law, di ba? What's up mga kababayan, page trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong exclusive interview kay Representative Toby Chanco kaugnay nga dito sa 7.2 trillion 2027 proposed budget. Kahapon ay nagkaroon ng sagutan itong mga nasa House of Crocs sa kagustuhan itong si Kong Toby na isa publiko ang nasabing budget. Nawikang dagdag pa nito na dapat pare-pareho ang standard pagdating sa budget dahil lahat naman ng budget pera ng taong bayan na siya namang kinokontra ng mga buhaya. Hay nako, pero bago ang lahat huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, ating pakinggan itong mga matatapang na bira ni Kong Toby kaugnay nga sa mga buhaya na ang gusto ibulsa o itago ang nasabing budget. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Diretso na po tayo sa ating magiging panayam ngayon pong gabi dahil tinatalakay na po sa Kongreso ang panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Naki-update tayo mula kay Congressman Toby Chanco ng Navotas City. Congressman, magandang gabi. Si Admar po. Yes, good evening, Admar. Napanood ko po ang inyo pong pagtatanong kanina kung bakit parang exempted sa paghimay sa pre-plenary yung pong budget na hinihingi o hinihiling ng House of Representatives. Maaari niyo po bang may paliwanag sa ating mga kababayan? Ano po ang dahilan po nito, Congressman? Okay, ganito. Unang-una, Admar, para mas maintindihan ng ating mga kababayan, ang proseso po ng budget hearing sa House of Representatives ay dalawang parte po yan. Unang-una po, yung tinatawag na pre-plenary budget hearing. Diyan po sa pre-plenary budget hearing, napaka-stricto po ng House of Representatives. Ang rene-require nila dyan is mismong yung Cabinet Secretary ang mag-attend. At hindi sila pumapayag na hindi mag-attend yung Cabinet Secretary. Pag hindi nag-attend yung Cabinet Secretary dyan, i-defer yung budget ng departmento na yun. So napaka-stricto pagdating sa bagay ng pre-plenary. Dahil doon lang po sa pre-plenary niyo pwedeng tanungin ng direkta yung budget secretary. Kasi pagdating po doon sa plenaryo, hindi na pwedeng magsalita yung yung secretary ng departamento. Ang magsasalita doon is yung mga vice chairman na nagdedepensa ng budget ng isang departamento. Ngayon, pag nagpunta po sa pre-plenary, yan po yung napapanood nyo na ipapakita ng department secretary kung paano nila ginastos yung pondo ng kasalukuyan at nakaraang budget at kung ano yung basihan at bakit sila humihingi ng ganitong halagang budget pagdating sa susunod na taon. So, napakahalaga yung prosesong yan dahil kailangan nilang depensahan na ginastos nila ng tama, kailangan nilang depensahan yan na nagastos nila karamihan ng pondo at naibalik sa taong bayan bilang serbisyo o proyekto. So, isipin nyo, ganun ka-stricto yan. Tapos, yung House of Representatives na mismong budget namin, hindi po dumadaan sa ganyang proseso. Ang gagawin nila is doon na lang sa plenaryo nila ipapasok yung budget ng House of Representatives. Kaya nga kanina release up ko na yan ganitong kaaga sa unang araw para may schedule. So ano po ang difference nung sinasabi lang doon lang sa plenaryo? Pag sa plenaryo na lang, paano kami magtatanong? Ang makikita lang namin is yung proposal ng budget na nasa NEP. Hindi namin matatanong paano nyo ba ginastos yung nakaraang budget. Hindi namin matatanong bakit ganito ang hinihingi yung budget. Tapos kung titingnan nyo po, pinadala ko sa inyo yung file, doon po sa NEP, makikita nyo po, for example, NEP 2026, Sandali po, hanapin ko lang yung aking file. NEP 2020, simulan natin ng NEP ng NEP ng 2025, Ang NEP, ang in-approve doon sa President's budget, ang in-approve is 16,345,154,000 para sa House of Representatives. Pero ang yan, tignan niyo po. Simulan po natin dito sa
yan, tingnan niyo po. 2025, 16 billion lang ang sa NEP. 16 billion 345 million 154,000. Ang naging total budget pagkatapos ng GAA is 33 billion 670 million. Ibig sabihin, nagdagdag doon sa BICAM ng 17 billion 324 million 846. Mas malaki pa nga po yung dinagdag kaysa doon sa original budget eh. Ngayon, 2026, ayan naman. Ang net budget is 17 billion 202,000 202 million 99,000. Paglabas ng General Appropriations Act, naging 27 billion 702 million 99,000, no? So nadagdagan ng 10 billion 500,000 pesos. O ngayon naman 2027, nagpropose na naman kami na 17 billion plus. So bakit hindi dumadaan yan sa pre-plenary? Bakit hindi nila pinapaliwanag kung paano nila ginastos yung previous year's budget? Nagastos ba ng maayos o hindi? At bakit? Anong basihan para humingi ng 17 billion? At ano ang basihan later on na hihingi pa sila ng extra pagdating sa BICAM? So ang hirap naman noon, no? Lahat ng ahensya, kahit Office of the President, humaharap dyan through the Executive Secretary. Supreme Court, humaharap dyan sa pre-plenary. Tapos yung House of Representatives, ayaw niya paharapin. Tapos napakaalanganin naman yung sagot kanina, di ba? Sabi, i-discuss daw. Ano pa man dapat i-discuss doon? Bakit double standards? No? Bakit double standards? Bakit yung House of Representatives ay exempted doon sa pagbusisi sa sariling budget ng House of Representatives? Opo, lalo na sa gitna ng issue ng impeachment na pinapa-account nila, sinasabi nila na may maling nagawa daw sa paggasta ang Office of the Vice President, ang DepEd, sa gitna ng issue pa ng sinasabing korupsyon dahil sa flood control. Nandun pa ulit yung pagbuhay ulit sa issue na panawagan na dapat maging pantay, na yung liquidation, hindi lang po certification, dapat mas maging role model ang Kamara o ang Kongreso po dito sa pagiging transparency. Congressman, tama po ba? Yun ang akin naman tinutulak eh. Di ba? If we want transparency from all departments, dapat kami ang maging halimbawa. Kasi yung budget nang gagaling sa amin eh. Kaming nagbubusisi ng budget ng lahat ng departmento. Tapos yung budget namin mismo, ayaw nilang ipabusisi. Di ba? Parang lokohan naman yata yun, di ba? Nasaan yung accountability doon kung mismong yung budget namin, ayaw nilang ipabusisi, di ba? Dapat ipabusisi. Tama yung sinabi ko rin yan kanina, di ba? House lang ang merong liquidation by certification. Tapos ayaw pa nilang paalam kung paano ginastos yung pondo doon. Yun lang naman yung akin, di ba? Bakit exempted yung House of Representatives sa kalakaran? Tapos sabi nila, ang sagot sa akin kanina ni Chairperson Mika Swansea, meron din daw ibang maliliit na departments na hindi dumadaan sa pre-plenary. At pwede naman daw na yung House of Representatives budget hindi dumaan sa pre-plenary. Kung gano'n naman pala, pwede. Bakit yung iba pinapadaan namin sa pre-plenary tapos kami hindi? So, ibig ko na sabihin, dapat pare-pareho ang standards pagdating sa budget. Dahil lahat naman yan ay pera ng taong bayan, whether ginastos ng executive branch, whether ginastos ng House of Representatives, maging transparent tayo sa ating mga kababayan. Yun lang yung akin dito. Opo. Lalo na sa mga pagtatalakay po dito sa impeachment, Congressman. Kasi laging nabubusisi na yung plano, bakit hindi ito nasama sa plano, di ba ganito yung plano ninyo, bakit iba sa implementation, like kagaya po nito sa NEP na inaprubahan na ganito lang halaga, tapos biglang tumataas na hindi namamalayan natin. So ano pa ang silbi na mag-approve pa ang presidente, ang ehekutibo na ganito lang ang budget mo, na at the end naman bigla namang tataas? Hindi po ba sapat na ang panahon para mapag-usapan talaga na ganito na lang ang budget at mabubulaga ka na lang na hindi na deliberate na bigla na lang sipa po ang approve budget? Congressman. Tama po yan, Admar. Diba, ang number one step is, lahat ng departmento to pag manood kayo ng budget, ipapaliwanag muna nila, paano nila ginastos yung budget nung nakaraang taon, paano nila ginagastos yung budget ng kasalukuyang taon, ano yung mga programa at serbisyo na gagawin nila, kaya kailangan nila ng ganitong budget sa susunod na panahon. So, ganun din dapat ang sa House of Representatives. Paano nyo ginastos yung budget ng 2025? Ano ang status ng paggastos ng 2026? Ano ang mga plano at programa na gagawin kaya kailangan nyo nitong budget na ito? Di ba? Para pagdating naman sa susunod na taon, tatanong natin, nasunod niyo ba yung mga plano at programa niyo para sa House of Representatives, di ba? So, hindi ko maintindihan ayaw, di ba? Bakit pa kailangan pag-usapan sa leadership yon kung papayag o hindi? Ang hinihingi lang naman natin is transparency, ipakita. No? So, bakit kailangan pang
Hindi naman kailangan mahirap na desisyon yun, di ba? Opo. Ang nakikita namin minsan pag nagde-deliberate po ng budget, tinatanong, tama po kayo, tinatanong, paano nyo ginasta yung utilization ninyo? Bakit yung hihingi ng mas malaki, mabaga nga yung utilization ninyo? Minsan nga, napapagalitan ng mga congressman na nagde-deliberate ang mga ahensya, ang mga opisyal. Tama Pero po kayo, sino po tama ang kayo gumagawa sa budget ng Kamara po, congressman? Hindi, sa tingin ko, ang gumawa niyan is yung Committee on Accounts, no? Kasi sila po yung in charge sa budget ng House. So dapat, ipresenta nila yon sa budget briefing at ipaliwanag nila. Hindi pa pwedeng exempted sa prosesong yun. Hindi man pa pwedeng porket pinayagan niya na napakatagal na panahon, ituloy pa rin sa kasalukuyang panahon, di ba? Lalong-lalo na nakita niyo naman na sa tingin ko, dismayado yung mga kababayan natin dahil may mga lugar na binabaha. So, hindi lang yung flood control naman ang dapat tignan kung paano panggastos. Dapat talaga yung kabuuan ng pera ng gobyerno ang tignan kung paano ginagastos. Opo. Gaano po kadelikado, Congressman, kung masasanay na ganito po ang magiging kalakaran? Nabanggit niyo pa din pala kanina na parang mas mataas pa ba or halos magkasing laki lang ng budget ng DOST ang sa House of Opo, ito Representatives? po, na sa akin. Ang budget po ng DOST nung, tignan niyo to ha, ang net ng DOST is 30 billion 9,056,000. Yan ang net niya ha. Ang net ng House of Representatives is 17 billion 202,099,000. Kita niyo yan. Ang GAA ng DOST is 31 billion 743,918. Ibig sabihin, nadagdagan sila ng 1 billion plus lang. Yung House of Representatives, yung 17 billion, naging 27 billion. So, ibig sabihin, nadagdagan kami ng 10 billion. Opo. So, itapos Sa last year po yan. diba? Sa last year po or 2026 ngayong po. 2026. Opo, opo. Opo. So, paano lang yan? Di ba? Amazing. Opo, opo. Yung kasi meron pang nag-point of order kanina. So, out of order po kayo kanina, Congressman, sa tingin nila. Hindi naman. Hindi, kasi sabi ko sa kanila, sige nga, mag-rule kayo. Ang ginawa nila, instead na mag-rule kung out of order ako, nag-withdraw ng motion si Deputy Speaker Tony Pet Albano. Sabi ko nga sa kanya, wag niyo ipa-withdraw. Ipa-rule natin yung chair kasi paano naman magiging out of order yung tanong ko na tungkol sa paglagay ng pagiging transparent doon sa budget. So instead na mag-rule, sila mismo pinakiusapan nila na i-withdraw na lang ni Deputy Speaker Tony Pet Albano yung kanyang motion na mag-point of order. Kasi sabi ko, pag nag-point of order, dapat mag-decide yung chair kung out of order ako at dapat sabihin niya kung anong rule ang binayolate ko. Siguradong walang masasabing rule na binayolate ko doon. Ano naman rules ang binayolate ko doon? Opo. Laman po ng social media ang mga puna ng taong bayan po sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa, lalo na sa issue ng mga pagbaha at naiisip agad nila yung flood control at naiisip agad nila yung tawag nito, ang corruption po, Congressman. Tapos mababasa nila na ganito yung budget natin for 2027. Alam mo naman, kahit na isang numero lang na mapalit dyan, halimbawa last or this year, 6.7, biglang sipa sa 7.2 trillion, hindi mo maiwasan yung agam-agam dyan. Ano po ang assurance sa side po ninyo na mapapanumbalik kasi aminin natin questionable talaga, no, yung alam mo na yung tiwala ng taong bayan dahil nga sa mga pangyayari po ngayon sa atin pong gobyerno, sa mga mambabatas na nangangalaga, nagbabudget po sa pera ng taong bayan. Paano matitiyak lalo na ang a year before ng eleksyon, itinagurian ding election budget po, Congressman. Ano po masasabi niyo rito? Paano po matitiyak yung Opo. ano po? Yung kumpiyansa na tama ang paggastos nito at hindi na mauulit yung na-question sa Korte Suprema ng mga budget po ng atin pong bansa sa nakalipas na mga taon po, Congressman. Okay, yung tiwala, dalawang bagay ang kailangan para maibalik yung tiwala, no? Number one, kapag hindi po na kasuhan ng plunder si former Speaker Martin Romualdez, hindi talaga babalik yung tiwala ng tao. Tanggapin natin yan. Number two, dito sa budget process, dapat talaga full transparency, di ba? Kasi yung accountability comes with transparency. Kaya di ba yung nasusunod na tanong ko naman is yung doon sa DPWH budget. Sabi ko, yung DPWH budget, 772 pages yan. Di ba? Kami, mga district congressman kami, di ba? So ang sabi ko, simplihan nila yung budget. Kaya naman lang gawin yan. Madali sa kanilang gawin. Mahirap sa ordinaryong tao na gawin. Sabi ko, gawin nila
magkano yung budget per district at ano-ano yung mga proyekto. Ang sagot nila, yung mga proyekto na handun daw sa NEP. Totoo na handun sa NEP yung proyekto. Kaya lang minsan ang isang engineering district, dalawang district congressman. So papaano mo malalaman kung alin yung sa distrito mo? Number 1 po yan. Number 2, yung NEP, though nakahiwalay yan, naka-line item, makikita nyo yan, tingnan nyo, paano nyo anuhin yan. Unang-una, bawat subtitle, ibang total yan. Kunya, preventive maintenance of primary road, preventive maintenance of secondary road, preventive maintenance of tertiary road, rehabilitation, reconstruction, tapos iba pa yung flood control. Ang dami-daming classification yan. So mahihilo maghahanap niyan. Ang sinasabi ko, simplihan, i-post sa website ng Kongreso, bawat isang congressional district, magkano ang naging NEP at ano-ano yung proyekto na pumasok sa NEP. Number 1. Number 2, ang sabi ko, yung mga party list, dahil wala naman silang distrito, saan distrito nilagay yung mga proposed projects nila. Wala iniikot-ikot yung sagot. Isang taon ko na yan sinabi nung palang magbotohan ng 2025 budget. Sinabi ko na yan na dapat simplihan. O ngayon, inulit ko ulit, wala pa rin. Ayaw pa rin. Sinasabi na handun. Hindi naman tayo nagtatalo kung nahandoon sa NEP o wala . Ang pinagtatalunan natin, maintindihan pa ng kababayan ko sa nabotas, pag hinanap niya doon sa NEP, yung mga proyekto na pasok sa NEP. Okay? Anong masama doon? Wala namang masama doon sa hinihingi ko . Pero Opo. Baka, hindi ko alam . baka ang mangyayari na naman dyan na congressman, kung meron na naman kontrobersya, mapipilitan na naman si gobyerno na ilalagay sa website na naman yung mga listahan ng mga proyekto at magpapatulong na naman sa taong bayan na pakihanap nga ito, pakicheck nga ninyo sa inyong mga lugar kung nandyan na ba ito. Di ba mas maganda yung naging proposal ninyo na kung ano yung approved na mga proyekto, ilathala siya, i-publish siya para diretso na. Di ba sabi dito na merong gagawin na flood control? Sana ngayon? Mas madali po yung accountability at mas mararamdaman ng taong bayan yung transparency, Congressman. Kasi transparency dapat padaliin di ba? Padali. Yan, pinadala ko yung 772 pages yan. Tiga saan ka, Admar? Hanapin mo nga yung proyekto doon sa lugar mo kung hindi ka mahilong paghahanapin yan. Oo, ang problema pa dyan, hindi malaman ng ordinaryong tao, lalo na mga first time, pag titingin ka sa file, Congressman, ano ba ito? Paano ba ito basahin? Di ba? Mahirap talaga . So, ang gusto ko simple lang. Okay, kunyari, lahat ng distrito, ito yung mga district congressman, ito yung total na budget sa distrito nyo. Ito naman yung mga proyekto sa distrito nyo. Di ba simpleng-simple lang? Kaysa yung papabasa mo, kahit hindi naman yung may kinalaman siya, gusto mong pabasa sa kanila at sila maghanap ng proyekto para sa distrito nila. Paano naman yun? Di parang pinapahirapan lang natin yung hindi sincero yung sinasabi nating transparency. Kasi nahandyan nga, pero mahirapan yung tao na hanapin kung ano yung mga proyekto sa lugar niya. Ang totoong transparency is ipapakita mo sa tao sa isang paraan na madaling intindihin sa kanya at hindi siya magsasayang ng oras para hanapin kung ano yung mga proyekto sa kanilang lugar. Yan po ang totoong transparency. Opo. Lipat lang po ako dito po sa mga priorities ng pagbabudget po. Meron po ba kayong puna? Meron po ba kayong suhestyon? Kasi ang napansin din natin, sa sinasabi naman ng konstitusyon na mas mataas talaga ang sa edukasyon. Pero almost 1 trillion yung education natin. Nabanggit mo kanina, 700 B ba? Or 600 plus B ang DPWH, yung top 1 at top 2. The rest po, sa agrikultura, na marami din pong mga stakeholders dyan, nasa 200 B. Kayo po ba ay satisfied doon sa proposed budget according sa mga ahensya, lalo na sa mga pangangailangan natin sa ating bansa ngayon, Kong? Mahirap sagutin yan sa ngayon, Admar. Kaya nga napakahalaga, babalik ako, kaya napakahalaga ng budget briefing. Kasi doon natin masasabi na kung ano yan hindi mo pwedeng tingnan siya holistically, hindi mo pwedeng siyang tingnan. Dapat tingnan mo per department. Itong department na to, last year nagpresenta sila ng kanilang mga programa at humingi sila ng budget sa House of Representatives. Base doon sa pinisenta nila nung isang taon, yung mga sinabi man lang gagawin nila, ay nagawa ba nila o hindi? Okay, number 1 yan. Number 2, may pangangailangan silang budget ulit ngayong taon na to. Kung hindi niya nagawa yung isang taon, paano tayo makakasigurado na magagawa niya yan for the next year? No? So yun po kaya nga napakahalaga niya. So per department natin titignan kung tama ba yung budget or hindi. No? Yun yung akin. Kaya papakinggan natin yung mga budget briefings at doon natin makikita kung ano ba talaga ang mga performance ng bawat departamento
at yung mga plano ng bawat departmento sa darating na taon. Opo. Meron pong mga puna, mga na-raise up doon sa deliberasyon po ng Korte Suprema sa mga past na mga budget po, Congressman. Sa tingin niyo po, well noted ito, lalo na sa panig din ng Kongreso sa tamang paggastos na naayon sa konstitusyon, naayon sa batas po natin, or ano po masasabi niyo po? Hindi, wala pa kasing naging hatol yung Korte Suprema doon sa unprogrammed appropriations, no? So, hintayin natin kung ano po magiging hatol ng Korte Suprema daw, no? Pero sa akin naman, bilang mambabatas, ang sinasabi ko is, pag sinabi natin transparency, hindi pa, half transparency is not transparency, di ba? Ang transparency, ibig sabihin, 100% transparent. Hindi ka hindi pa pwedeng selective, no? Basta't may tinago ka kahit konti, hindi transparency yan. Katulad dito, yung dalawa pa lang po ang pinagsimulan ko, no? Yung palang budget ng House of Representatives at budget ng DPWH per district, hindi na nila mailabas. Ano naman aasahan nating transparency pag ganyan yung pinag-uusapan natin, no? Pero hindi po tayo hihinto. Yung ibang mga departments na medyo naiintindihan natin, magpa-participate po tayo kung meron tayong nakikitang hindi ayos o dapat ma-improve para mas maging maganda yung paggastos ng budget, no? So, titignan po natin. Opo, numbers game din po ang issue dyan po sa Kongreso po, Congressman. Halimbawa, kayo lang ang talagang nagsusumikap na ma-erase yan, ma-implement yan. Ano po ang mangyayari sa atin dyan? Kung magkakaroon ng botohan na still, kahit ikaw lang po yung mga nag-oppose dyan, pero karamihan ay magkakaisa na i-push through pa rin niya yan. Meron pa bang mga remedyo para maituwid kung may nakikita kayong mga kamalian? Hindi, we have to admit na talagang ma-outvote tayo pagdating sa bagay na yan, no? Pero tingnan natin. Tayo naman ay umaasa na pag naliwanagan nila, siyempre unti-unti silang sasama, pero siyempre yung iba kahit papaano nagwo-worry pa doon, di ba? Na hindi sila come out in the open. Katulad kanina, madami nagsasabi sa akin, tama naman yung ginawa mo, pero himik lang kami, baka mapag-initan kami. Ganun okay lang yun. Basta sa akin ginagawa ko lang yung trabaho ko. So tuloy-tuloy lang po ako doon sa pagganap ng aking tungkulin. Nahinto na po ba ang role ng executive, lalo na sa side po ng Pangulo doon sa pag-propose lang ng budget? Wala po ba siyang say? Hindi ba kilalapit sa kanya na Mr. President, baka naman pwede magkaroon ng pahayag na ganito ang gawin natin, na inline sa nais mo, na sa mga sinasabi mo na transparency? Hindi, yan na nga di ba, the net is the President's budget, di ba? So, yun ay nanggaling sa kanya. But there are internal issues to the House na dapat we have to settle among ourselves, di ba? Kasi kung titingnan natin strictly, talagang may separation of powers yan. So, we will advocate it sa loob ng House of Representatives. No? Naniniwala naman ako na may mga susunod naman, may mga sasama naman doon sa ating cause. As the budget deliberation goes along, meron namang mga titindig dyan at mag-raise ng questions. Hindi lang naman po ako mag-isa, no? Pero yung aasahan namin na magiging mayorya kami, mahirap po sigurong mangyari yan. Sasapat pa naman yung panahon po, August pa lang ngayon, para hindi lang sa maipasa, mabusisi talaga ng gusto, mahimay at ng kumbaga mag-end up kayo ng approved na budget na talagang kung titingnan ng mga tao, ng taong bayan, hindi kayo mangangamba at magiging kampante sila na sapat yung safety measures at hindi na mauulit yung mga kontrobersyang naranasan po sa ating bansa, Kong. Subukan natin, no? Pero kung matatandaan mo, Admar, di ba? Last year, ako yung unang-una nagsabi na dapat wala na yung small committee, dapat yung amendments gawin bago mag-second reading. Di ba noong una, lahat sila tumututol, di ba? Wala namang sumasama sa akin nun. Pero nung nagkaroon ng clamor na sinabi ng publiko, talagang dapat gano'n, yun, nagkaroon ng BARC, di ba? Yun yung isang amendment na nangyari dahil doon sa kakulitan ko pagdating doon. So hindi po ako hihinto dito. Siguro naman maintindihan ng ating mga kababayan, hindi maganda yung kami na ang nag-approve ng budget, tapos yung budget namin, ayaw namin pabusisi. Di ba? Parang double standards At yung double standards, yan nagsisimula yung kalokohan Because pag may double standards, iniisip mo at you're above the law, di ba? The law applies to everyone but not to you. So dyan na magsisimula yung kalokohan. Napapanahon na ba na maglabas din ng desisyon ang Korte Suprema ukol doon sa kinikwestiyon na budget or naging GAA po sa nakalipas na taon para mas guided lalo at maiwasan ang pag-maneuver na agad habang pinapanday pa itong budget natin for 2027? Admar, pasensya na, hindi ako magkukomento pagdating sa bagay niyan because the Supreme Court is supreme, no?
sila lang ang makakapagdesisyon kung kailan sila handang magdesisyon. So hindi ako makakapagbigay ng komento pagdating sa bagay na yan. Pasensya na po. Opo. Congressman, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Pero po, Madam Chair, ang laki po ng budget ng House of Representatives, no? Nasa 30 plus billion. Halos kasing laki lang siya ng DOST. So bakit hindi po natin siya idaan sa pre-plenary hearings? Kasi dapat natin malaman kung paano ginastos yung budget ng House noong 2025, paano ginagastos yung 2026, at ano po yung basihan ng 2027 budget proposal. At kadalasan, nagpropose po ang House ng insertion na mas malaki pa doon sa original budget. Just like 2026, no? 16 billion lang po ang NEP natin, pero ang total budget is 35 billion. So mas malaki pa. Tapos hindi man pre-present. Paano po kami magtatanong sa plenary kung hindi naman present po sa budget briefing yung mga pinagkagastusan? So I would like to request, kung wala namang legal exemption o constitutional provisions that exempt the House of Representatives, we must go through exactly the same process as other departments. Dapat po ipresenta po yung budget ng House of Representatives kung wala po tayong tinatago. Definitely po, Kong Toby, definitely wala po tayong tinatago. As was the case last year, when the budget of the House was presented during plenary, tinayuan po ng isa po sa ating mga vice chairpersons, si Vice Chair Maricar Zamora, tinayuan niya po yung budget ng Congress of the Philippines, and we opened the deliberations on that. But if the request of the Honorable Chanco is to do a pre-plenary for Congress, we will submit that to the for consideration of the House leadership, because usually naman po it's something like it's not just the Congress of the Philippines budget. As I mentioned before, there are a lot of OEOs na other executive offices na hindi na po natin dinadaan sa plenary. So we will definitely submit that for the consideration of the House leadership. Madam Chairman, why do we have to submit it? This is about transparency. This is about the budget of the House. May question na nga kung bakit MOOE natin by by certification. So bakit hindi natin ipakita kung paano ginastos? Yan lang naman ang tanong eh. Yes Again, or no? Yes po. We are one with you, Representative Chanco, in Ma'am, you are one with pushing me, for but you are just transparency. You're circling around the question. So I want to know bakit ayaw natin i-pre-plenary yung budget ng House of Representatives. Kong Toby, just to be very clear, we are not saying no. We are saying that this is not a decision that I can make right now. That is subject to the consideration of the House leadership. So again po, I am not saying no. Again, we've done so many reforms to promote transparency. We've done the BARC, bukas na po lahat ng mga amyenda, pinapakita po natin line by line, not just in the House, in the level of the House of Representatives, but even at the level of the Bicameral Conference Committee, pinapakita na rin po natin lahat ng amendments. So again, if this is a push towards transparency, most definitely po, we will support this, but this is not a decision that we can make at the moment. This needs to be submitted for the consideration of the House leadership. Madam Chair, you're not saying no, but you're not saying yes also. Diba? I mean, ano bang problema? What is the problem? Why don't we ask the House leadership? Nandyan man si Speaker, nandyan man si Madjo. Ba't di lang natin tanongin? Again po, I am unable to say yes or no to that question because it is not my decision to make. I would have to, again, submit this for the deliberation of the House leadership. And we will rest assured po what the assurance that I can give. If it was within my jurisdiction, I would have been able to decide right here and now. But please give us some time to submit this for the decision and deliberation of the House leadership. But that is no assurance at all. 2025 ang NEP po natin 16 billion. Nag-insert po ng 17 billion ng House. Naging 35 billion yung budget. 2026 ganun din. 17 billion ang NEP, 27 billion ang GAA. So ibig sabihin nag-insert ulit ng 10 billion. Tapos ayaw natin dumaan sa pre-plenary. So anong problema? Kong Toby, I would like to reiterate that this is not an insertion. This was deliberated in the plenary.
although there was no pre-plenary for the budget of the Congress of the Philippines, the deliberations on the budget of the Congress of the Philippines was opened up during the plenary. All members were given the opportunity to propound questions to the budget sponsor last year. So although there were no pre-plenaries for the Congress of the Philippines in the past budget hearings, meron pong pagkakataon ang lahat po ng mga miyembro na suriin yung budget ng Congress of the Philippines pagdating po ng plenary deliberation. So if again the request is to have a pre-plenary for the Congress of the Philippines budget for this year, I will most definitely po, the assurance that I can give at the moment is that I will submit it to the wisdom of the House leadership. Eh kung ganun pala, pwede naman palang sa plenary lang magtanong, bakit pa natin sila pinadadaan sa pre-plenary? Tapos tayo, ayaw natin idaan yung sarili natin sa pre-plenary. Pwede naman pala, di ba? Kung yun ang sagot niyo, kasi last year, ganun, yung House hindi dumaan sa pre-plenary, tapos sinagot lahat ng tanong sa plenary. Eh bakit lahat ng departamento pinadadaan natin tapos tayo hindi? Anong pagkakaiba? Madam Chair, point of order. Go ahead, Par. Before I respond, yes, My good friend Representative Tony Toby Albano. Chanco is talking about our pre-plenary actions that we can take up amongst ourselves and not waste time with a lot of members who are ready to talk and debate issues regarding the DBCC. So, with respect to my good friend Toby Chanco, the list is so long that I don't even know if I can ask questions primarily on the national and local concerns later on with our friends who have prepared this. And this has been an ongoing practice to have the DBCC. So if this is a concern, well, my point of order, Madam Chair, is if it is just concern about scheduling, you know, maybe we can take this up with the permission of Congressman Toby, with the leadership, and not waste the time of members and also our guests here in plenary. If that is okay, that is a point of order that I'd like to Okay, make. if it's a point of order, I will explain and I would like the chair to rule. If it's a point of order, I will not appeal. I'm just saying, kanina po sinabi 11 trillion po ang sinabmit. Binawasan po lahat ng departamento, hindi po dapat ibawas sa time ko yun. Kasi point of order po yan. Hindi po dapat ibawas sa oras ko yung sagot ko sa point of order niya dahil hindi ko po tanong yan. Okay, kanina po sinabi 11 trillion. Binawasan 7 trillion. So kaya natin pinapag-submit ang bawat departamento. Sasabihin nila, paano nila ginastos yung pera, nakabuti ba ito sa taong bayan. Yun po ang ginagawa sa pre-plenary. So paano po kami magtatanong dito sa plenaryo kung wala naman presentation ganon? Ano, huhulaan namin kung magkano yung nagastos? Anyway, I would like to request the chair to rule on the point of order. You think I'm out of order, just say so. Madam Chair, if I may be allowed Before I rule on the point of order, I would first like to recognize Deputy Speaker Janet Garin. very quickly, Madam Chair. Unang araw po ito ng ating pre-plenary budget deliberations, and I believe the Honorable Chanco, whom we fully respect, has his point. The Honorable Chair and the Honorable Albano also have their own points. May I recommend, Madam Chair, that instead of ruling on matters that will create animosity, may I be allowed, Madam Chair, to propose the following: that the concern of the Honorable Chanco be referred to the Committee on Appropriations and be deliberated as soon as possible. And second, Madam Chair, if the Honorable Chanco will allow, that we now proceed with the deliberation of the DBCC, notwithstanding the fact that there are unanswered questions that the Committee on Appropriations are very much willing to answer, regardless of the decision of the leadership or whatever, because it's the committee that will respond. So, Madam Chair, if I may, again to reiterate, wag na po natin pagdebatihan yan kasi sayang po yung oras. We acknowledge the Honorable Chanco. We also acknowledge the point of the Honorable Chairwoman and the Honorable Albano, one of our party leaders. But at the same time, I believe we have to move forward. So if the Honorable Chanco is amenable, may I propose that his proposal be discussed by the Committee on Appropriations as soon as possible. But for the meantime, we all be allowed to proceed with the pre-plenary hearings of the DBCC. Madam Chair, if I may reiterate, With the indulgence of Representative Tiangco, I would first like to recognize Representative Tony
Bano. Yes, Madam Chair, the point of order stays, and it's a long-standing tradition that the point of order has to be taken first. But I believe Representative Chanco has still that floor and time if he wants to use his 2 minutes or 5 minutes of his time to ask any relevant questions while the DBCCs and our guests are here. But if it's outside of that, I would really like to insist, if not, I'm asking permission for my good friend Toby Tiangco to please, everyone's stressed already, everyone's trying to do a good job or trying to help our country and our economy move up. These are the relevant questions that we have prepared ourselves to ask our guests. And if it's not relevant to the context of what we are discussing right now, then you have to rule in favor of the motions of the point of order that this is not exactly the forum for the cause of the good friend from Navotas, Congressman Tiangco, and then we can take it up right away if he wants with the leadership, with the speaker and the majority floor leader and the chairperson, Madam Chair. Thank you, Representative Albano. If our honorable colleague, Representative Tiangco, will be amenable to it, rather than ruling on the point of order, as proposed by Deputy Speaker Garin, this is a matter that we can take up within the executive committee of the Committee on Appropriations. So again, rather than take it up here during the DBCC, as I assured earlier, I give my assurance that I will raise this to the House leadership for deliberation and decision. And we will get back to you as soon as possible on the matter. Madam Chair. Yes, Yes. yes, Representative Erice. Yes, ang suggestion ko lang po, hindi lang po dapat siguro after deliberating with the executive committee, we should deliberate it in the plenary. Kasi po ang question dyan, yung equitability nung resources ng House, whether all representatives are meron pong kanya-kanyang pakinabang at yung sa sa budget at baka naman po kailangan po talaga equitable. Hindi ko naman po sinasabing equal, equitable yung distribution ng resources. So hindi lang po ito concern ng committee, concern po ng buong plenaryo. Salamat po. Thank you, Representative Erice. Again, we acknowledge the point of the Honorable Erice and the Honorable Tiangco. And again, may I request for your kind indulgence to please give us time to raise it to the House leadership and within the Committee on, and also for the Committee on Appropriations to make the appropriate action on the matter. If again, if with the kind indulgence of Representative Tiangco and Representative Erice. Madam Chair, the reason I brought it up today is para magkaroon ng time mag-prepare yung House. Anyway, please rule on the point of order of the Deputy.